Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. So, nasa last part na tayo ng Level 1 Unit 11, Munhwawa, Chongbo, Culture and Information. So, maganda yung topic natin for this time kasi about history siya. So, yung title ng article natin is 한국의 국경일. So, yung 한국의 Koreas. Okay, Koreas. Yung guk dito is national. And then yung 경일 is holiday. Okay, or holidays. So, Korea's national holidays. Sabi dito, basahin ko muna, no? Tapos, isa-isahin natin. So, medyo mahihirap yung words dito. So, medyo babagalan natin yung pagbasa kasi nakakabulol. 사배, 한국에는 모두 5일의 국경일이 있습니다. 3월 1일은 3.1절입니다. 한국 사람들은 1919년 4월 1일에 독립운동을 했습니다. 7월 17일은 제헌절입니다. 1948년 7월 17일에 한법을 공포했습니다. 8월 15일은 광복절입니다. 한국은 1945년 8월 15일에 나라를 다시 찾았습니다. 10월 3일은 개천절입니다. 기원전 2333년에 한국 최초의 국가, 고조선을 세웠습니다. 10월 9일은 한글날입니다. 한글은 세종대왕이 만들었습니다. Ayan. So, binagalan ko talaga yung pagbasa kasi kahit ako nabubulol ako pag mabilis ko yung basahin. So, isa-isahin natin yung sentences. Sabi, 한국에는 모두 5일의 국경일이 있습니다. 국경. Yan. So, sabi, sa Korea daw, may lahat-lahat daw 5 yung kanilang national holidays. Yan. Tapos, inisa-isa niya, kung ano-ano yung mga national holidays na yon. So, in Korea, there are 5 national holidays, kumbaga. Yung una, sabi niya, 3월 1일은, so, on March 1, ito daw yung 3.1절. Okay? March 1 is 3.1절. 한국 사람들은 1919년 3월 1일에, so, nung March 1, 1919 daw, okay, 독립운동을 했습니다. So, 독립운동, ibig sabihin, protesta sila, okay, protest para sa kanilang kalayaan kasi those were the time na nasakop sila ng mga Hapon, okay? So nagpo-protesta sila para maging malaya sila from the Japanese Empire. Yan. So 독립운동. So ito yung pagpo-protesta. 했습니다. Kailan yon? March 1. Kaya tinawag siyang Samiljeol, yung independence movement ba. Yan. tapos 7월 17일은 so 7월 17일은 제헌절입니다. So yung July 17 naman daw ay 제헌절. So ano naman yung 제헌절? So 제헌절 is Constitution Day. Okay? Tapos so 제헌절 Constitution Day. 1948년 7월 17일에 so nung July 17, 1948 naman daw 한법을 공포했습니다. So 한법 constitution or yung law. Okay, 공포했습니다 na ito yung araw na nag-establish sila ng constitution nila. And then 8월 15일은 광복절입니다. Okay, so 광복절. Ito yung Independence Day. So yung 독립운동 nung March 1, nag-start sila, yung first time nila nag-protest para sa kalayaan nila. And then nagkaroon sila nag-establish sila ng constitution nung July 17. Tapos nung tawag dito, nakakalimutan ko na yung nalilito na ako sa calendar. August 15 naman daw is the Liberation Day. Kumbaga ito yung araw na naging malaya sila sa kamay ng mga Hapon. Yan. Tapos
한국은 1945년 8월 12, ba't sinasabi ko 15일에. So again, 한국은 1945년 8월 15일에 나라를 다시 찾았습니다. So sabi, nung August 15, 1945 to be specific, no? 나라를, yung country daw nila ng mga Koreans, dashi 찾았습니다. Ay, natagpuan nila ulit. Kumbaga kasi nung mga panahon na yun, sakop sila ng mga Hapon. Wala silang country, sunod-sunuran sila sa mga Hapon. Tapos, 10월 3일은, so October 3, 개천절입니다. So, 개천절. So, ano yung 개천절? So, ito yung explanation niya sa 개천절. 기원전, so BC, 2333년에 2333 years ago yan siguro before Christ. 한국 최초의 국가. So, 한국, Korea's 최초의 first ever yan. Yung kauna-unahang 국가, nation. Okay? So, nagkaroon sila ng for the first time in forever joke. So, for the first time, ay nakapagtayo sila ng tinatawag nilang nation or as in country. At ang tawag doon is Go-Joseon. Okay? So, ito yung nauna kaysa sa Joseon. So, meron tayong Joseon and merong Go-Joseon. So, yung Joseon Dynasty, dito pumasok yung mga di ba? Mga kings, mga hari. So before that, Go-Joseon muna. Okay? So, kumbaga pre-Joseon Dynasty, nauna siya kaysa dun sa mga may mga hari-hari na century, no? Tapos, 세웠습니다. 세웠습니다, ibig sabihin na-build yung Go-Joseon Dynasty. Tapos, 10월 9일은 한글날입니다. So, nung October 9 naman, pag October 9 naman daw, it's 한글날 or Korean Alphabet Day. Okay? So, 한글은 세종대왕이 만들었습니다. So, yung 한글 daw, yung pinag-aaralan natin ngayon is 한국어, pero yung 한글, yung Korean alphabet, yan. 세종대왕, si King Sejong daw. Dewang, King, Sejong, yung pangalan ng king. Si King Sejong daw ang naggawa or gumawa, 만들었습니다. Ayan. So, I hope clear yung ating explanation, no? So, tingnan natin yung number 1. 광복절은 언제예요? Kailan? When is 광복절? Kailan daw yung 광복절? So, hanapin nyo lang yung 광복절 dito. Ito siya, no? Ayan. So, ang sagot is 8월 12, 12. Bakit 12? Parang automatic, na pag sinabi kong ship, kasunod i kagad. So, anyway, 8월 15일. So, ang sagot natin is 8월, as is. Ay, hindi. Gamitin natin yung yeyo kasi naka-yeyo form siya dito. So, 8월 15일. 이예요. 이예요. 광복절은, so pwede nating start with 광복절. 광복절은, tapos dugtong nyo to. 8월 15일이에요. tapos, number 2, 10월 9일은 무슨 날이에요? So, ano daw yung araw na October 9? So, hanapin natin si October 9. Asan ba si October 9? Ito. Yan. October 9 is 한글날 or Korean Alphabet Day. So, sasagot natin dyan is 10월 9일은 한글날. So, yung imnida, gagawin lang nating iyeyo. Okay? Ifa-follow lang natin yung format nung question. Okay? So, yung sagot dito, 10월, yan. Dito na siya. 10월 9일은 한글날이에요. Okay? tapos number 3, 여러분 나라의 국경일은 언제예요? Tapos yun, pinapadescribe lang sa Pilipinas naman daw or sa country mo, ano-ano yung mga national holiday. So, kailan yon at ano-ano yung mga yon. So, that's for the culture. May mga pictures tayo dito. Ito yung kadugtong nung kanina. So, ito yung mga example na national holiday. We have the Samiljeol, Independence Movement or March 1st Movement. So, ayan yung nagprotesta yung mga Koreans against Japanese para makalaya sila. Diyan sila unang nag-start. So, March 1.
tuloy-tuloy lang yon, no? Tapos Constitution Day, that was July 17, Chehonjol. Then, Liberation Day, kung kailan sila naging malaya sa kamay ng mga Hapon. So, Parwo Shibowil. Yan, Gwangbokchol. Sa atin, di ba, June 12, Independence Day. Ayan, Independence or Liberation Day. Ayan. Para naman sa ating 발음 or pronunciation, so basahin natin. Number 1, 만들어요. 만들어요. So, ibig sabihin to make, gumawa. 축하해요. 축하해요. Ibig sabihin to celebrate. 어버이날이에요. 어버이날이에요. So, bilis no? 어버이날이에요. So, Parents' Day. Number 2, conversation. Sabi niga, 아내 생일에 뭐 해줘요? So, anong gagawin mo sa birthday ng wife mo? Ayan. So, ane, wife, 생일에, on birthday, on her birthday. Sa birthday ng wife mo, 뭐 해줘요? Anong gagawin mo? Okay, yung action na gusto mong gawin para sa wife mo sa birthday. Okay, sumagot sina. 케이크를 만들어줘요. Gagawa ako ng cake. Yan, 케이크를 만들어줘요. Again, pag yung bagay na gagawin mo is para sa ibang tao, you have to add 어주다 or 아주다 or 해주다. Number 2, 생일을 축하해요. Yan, happy birthday. Tapos sumagot sina, 네, 고마워요. salamat. Number 3, 다음 주 수요일이 어버이날이에요. Sabi niya, next week, Wednesday, next week Wednesday is Parents' Day. Ayan. So, Parents' Day sa susunod na linggo, sa susunod na Miyerkules. Ayan. And last is yung ating 배운 o ihagin. So, yung mga natutunan nating vocabulary or words sa Unit 11. Ayan, may dagdag dito, no? Kanina hindi na nakita. 개천절. So, ano ulit yung 개천절? Yung yung araw na nakapagtayo sila ng, as in, tinatawag nilang country or nation. Naging nation yung Korea. So, yung Gojoseon. Tapos, andito si Sejong Dewang to, hindi na lang kita, pero malamang Hangulnal yan. So, that's October 9, 10월 9일. So, tingnan na natin yung ating mga words. 주다, to give, 보내다, to send, 받다, to receive, 선물, present or gift, 초대, invite, 초대장, invitation card or invitation letter, 어버이날, Parents' Day, 스승의 날, Teacher's Day, 졸업식, Graduation Day, or Graduation Ceremony, 결혼식, Wedding Ceremony, 축하하다, to celebrate, 카드를 쓰다, write a card, ayan, 노래를 부르다, sing a song, 케이크, cake, 여성의 날, Women's Day, 어린이날, Children's Day, 기분이 좋다, feels good or feeling good. Yan. So that's for Unit 11 ng Level 1. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.